Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Pagkawala ng mga sabongero at giyera kontra droga ni Tatay Digong, konektado o mano ayon kay Rimulya. Nako, ito na naman. Lahat na lang binabato sa ating minamahal na Tatay Digong. Sige. Naniniwala si Justice Secretary Boying Rimulya na mayroong koneksyon ang giyera kontra droga sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagkawala ng mga sabongero. Ito ang statement ng Secretary. Because the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war. Meaning to say, they were involved in the drug war and they were also involved in the sightings of these people. Yung suspects sa drug war, yung mga gumugorgor ng mga tao, maaring sila rin ang kasama rito na gumurgor din sa mga sabongero. Yon ang pahayag ng Secretary. So, yan po ang caption, Giyera kontra droga ni PRRD at pagkawala ng mga sabongero konektado umano ayon kay Rimulya. Grabe, no? Sige, silang nasa poder, yan ang paniniwala nila. Wala na akong masabi, kundi mapailing na lang. Lahat na lang. Pogo, lahat na lang. Ibinabato lahat kay Tatay Digong. Kawawa na ang ating Tatay Digong. Nandun na siya, kakulong, pumapayat na, naghabilin na siya. In kaso na may mangyari sa kanya, wag na daw iuwi ang bangkay, i-cremate na lang. Mga ganun ba? Tapos, dito sa atin, grabing mga paratang. Nalala ko tuloy yung Quadcom. Anong findings nila? Si Tatay Digong ang utak sa lahat. Kaya, nag-recommend ng Quadcom, sampahan ng kaso. Hanggang ngayon, wala namang kaso. Inamin ng DOJ Secretary, walang ebidensya dahil daw sinira o talagang wala. Ngayon, dito na naman, sa sabongero nawawala. Kawawa naman talaga ito, 34 na nilalang. Maraming nagmamahal. So, mainit na issue ngayon ito. May nabasa pa akong post kanina na hindi daw kailangang may prueba na bangkay. Kahit walang makuhang bangkay, basta ma-establish yung facts of death, pwedeng krimen o makasuhan. So, sinong mga mga pangalan? Yan, may mga whistleblowers kunuhan. But to me, tingnan natin kung anong mangyayari sa investigasyon. Basta napakasakit na kawawa na nga ang ating Tatay Digong doon na nakakulong. Ito, kinokonekta na naman nila itong sabongero, missing sabongero sa war on drugs ni Tatay Digong. Okay. Comments. Unofficial Ronald Bato de la Rosa, nasa ibang bansa na po si Tatay Digong, tigilan nyo na. Yun ang sinasabi ko. Sweet Apple, Maranaw na ito. Mapia Jid,
sudsukan aglat matangkanan. Ako, hindi ko na naintindihan ito. Parang galit na. Tabag ka-isyugan doon. Parang mga Muslim nating kapatid. Galit na. FB Pamor. Nako, delikado. Baka pagkamatay ni Rizal, Bonifacio at Lapu-Lapu, i-connect na rin nila sa war on drugs ni PRRD. Yan na nga eh. Lahat. I-connect sa war on drugs. Baka ang pumatay na kay Lapu-Lapu. War on drugs. Grabe oh. Miasco Jr. Nag-joke rani siya. Norhaya Alawya, ito, parang Muslim ito. Tirering na talaga, ungkatin mo doon pagkamatay ni Rizal, baka may kinalaban din si PRRD. Wala na. Diomedes Mosuela, mahilig talaga gumawa ng istorya ang taong ito. Lee Wan Chu, sabi niya, ha ha ha, sabi ko na nga ba magiging ganito ang script. Meron din akong nabasa si G. Pagayuran. Ganyan din ang kanyang post na ito na nga ang sinasabi ko. Idadamay nila sa si PRRD sa war on missing sabongero. Nakakaawa nga naman. Ilang taon na? 3 or 4 years ago. Kung ako yung kamag-anak ng biktima, talagang wala akong peace of mind yan. Di baling, malaman ko na lang na namatay ang aking mahal sa buhay basta makuha yung bangkay. Kaya lang sila missing eh. Karumal-dumal talaga na ano. Ito yung mga tao na walang takot sa Diyos. Ang Diyos nila, kwarta na lang. Tapos, pati na rin yung mahistrado. Pinaghinala na nakakwartahan daw dahil sa epekto ng isabong na ito. So, mahirap talaga itong ganitong klase ng pasugalan. Pogo, inalis nila. Pinalitan naman nila ng Pigo. Pogo, offshore gaming, mga dayuhan. Ang ipinalit, inland gaming, mga Pilipino na aadik sa sugal. Pinagmayabang last year, stop ang Pogo, ang pumalit. Mismong mga Pilipino ang naaadik na sa sugal. Yan po. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo na mimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Abot na gid ang yero. Ihatag kang anti para nga ma-repair nila ang ilang mga daot ng balay. Karon mo na ni ang atopsan tagaan na mo gero silupin og sako lang. Ang gero mo pud ningal kuan na gid kayo, daot na gid kayo. Og karon ante pila na day katuig ang imong balay? 35 na ni ka tuig. Oo. Nagpasalamat ko kay hanabangan mi aron ma-repair ang among balay kay tan-aw ga kuan na gatuluan na. Oo. So, ang imong atopante nga yero gisapawan lang nimo og mga silupin. Silupin. Oo. So pila na day kabuk anti imong anak? Siya man ang kabuk. Siyam kabuk imong anak. Nawala ang isa. Nawala ang isa. Oo, ang imong edad anti pila na pod? Kuan naman ko. 55 na. 55 na ka. Oo, so ang edad ni tatay 72. 72 na si tatay. Oo, ang inyong pagkuan anti sa inyong panginabuhi. Kuan. Mga gabi ug mais. Gabi lang og mais. Oo, nani man gid anti nga mukaon man gid ta bisag unsa. At least nga makakaon ta. Oo, so karon anti mag-atop na mo. Oo. Lagi. So ang kuan anti kinsay mo tabang sinyo sa pag-atop? Kana ang akong anak. Kanang imong anak ra.
Oo. So salamat. Naman makuan sa atin mo kay tigulang naman. Tigulang na. Oo. So, salamat kayo, ante. Ang nanguha mangani sa kahoy ako ra. Ikaw rang nagkuha ka. Kaya man na makapamili sa kay kuan man. Na ayang sakit. Oo. Sige, ante, salamat. Kay nahanabangan mi